Alam mo ba ang ibig sabihin ng Trinity? Ano nga ba ang koneksyon nito sa bawat taong sumampalataya sa Diyos ng Biblia? Ang kahalagahan ng doktrinang ito ay paano sila naging isa gayong tatlong pangalan ang lumalabas ating maunawaan sa katuruan na ito na kung paano kumikilos ang Diyos at ano nga ba ang kanilang pagkakaibahan at ano ang kayang gawin ng Diyos ng Biblia. Ang salitang Trinity ay hindi kailanman makikita sa Biblia, ngunit ang kahulugan nito ay isinasalamin ng Diyos ng Biblia kung saan maraming tumatanggi sa ganitong paniniwala. Ngunit hayaan natin na ang Biblia ang magpakita ng katotohanan. Sa pasimula pa lang ay may mapapansin na tayo sa paglikha ng tao. Sa Genesis chapter 1 verse 26 at sinasabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. May kita natin na ang paglalang sa tao sa wangis ng Panginoon. Bagamat hindi pa naman talaga nakikita o na-unfold kung sino ang Diyos at paano kumilos ang Diyos ng lubusan sa pasimula, may kita natin sa paglalang ng tao ang pasilip sa pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang pagka-Diyos ng Biblia. Hindi tayo winangis ng Diyos sa kagandahan lamang niya patungkol sa pisikal, kundi sa papaano ang pagiging Diyos niya. Mababasa natin sa unang Tesalonica chapter 5 verse 23, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Winangis tayo ng Panginoon sa kanyang katangian kung saan binubuo ng tatlo: katawan, kaluluwa at espiritu. Una, ang katawan. Nakapaloob dito ang 5 senses kung saan pumapatungkol sa ministeryo ng Diyos Anak sa lupa at nagkatawang tao at nabuhay bilang tao. Pangalawa, ang kaluluwa. Nakapaloob rito ang mind, will, and emotion kung saan pumapatungkol sa ministeryo ng Diyos Ama na nagbigay ng kautusan at may damdamin sa pagiging isang ama. Ang pangatlo, ang espiritu na nakapaloob ang intuition, communion at conscience kung saan pumapatungkol sa ministeryo ng Espiritu Santo na nagbibigay ng dahilan para patuloy tayong maging konektado sa ating Diyos. May kita natin na ang Trinidad ay nasa pasimula na. May kita rin natin sa Mateo chapter 28 verse 19 na babautismo ng lahat ng tatanggap sa Panginoong Hesus sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Katunayan na ang Trinity ay nasa ministeryo ng pagbabautismo. Ikalawang Korinto chapter 13 verse 14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipagpisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. May kita natin rito, binasbasan ng Apostol Pablo ang mga tao sa Korinto sa tatlong persona ng pagiging isang Diyos ng Biblia. At sa unang Pedro chapter 1 verse 2, ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama sa pagbanal ng Espiritu upang magsitalima at mawisikan ng dugo ni Hesukristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sumainyo. Ang pagbati sa mga kausap ng apostol sa pangalan ng Trinity at ang pagpapakita ng Trinity ay nasa Biblia. Ang unang pumapasok na katanungan sa katuruan na ito, papaano naging isa ang tatlo? Kailangan nating maintindihan na ang Biblia ay may dalawang kahulugan kapag nababasa natin ang salitang isa. Ang una ay tinatawag na absolute one, kung saan literal na isa. Tulad ng banggitin sa John chapter 3 verse 16, ang kaisa-isang anak. Ang salitang isa ay tumutukoy sa absolute one. Ang pangalawang kahulugan naman ng pagiging isa ay tinatawag na compound one. Bumubuo ng pagkakaisa sa dalawa o tatlong bilang. Tulad ng sinasabi sa Mateo chapter 19 verse 6, kaya nga hindi na sila dalawa kundi isa silang laman, na ang dalawa ay pinag-isa ng Panginoon na tumutukoy sa compound one. For example, isang pamilya, binubuo ng ama, ina at anak, ngunit tinatawag silang isang pamilya. Isang eskwelahan, binubuo ng punong guro at mga estudyante, pero tinatawag na isang eskwelahan. Ang pagkakaisa ng Diyos sa tatlong persona ay tumutukoy sa ikalawang kahulugan ng pagiging isa, which is ang tinatawag nating compound one. Isa pang dapat natin maintindihan na hindi sila magiging Diyos kung wala ang isa. Parang tao, tanggalin mo ang isang katangian niya, katawan, kaluluwa o espiritu, ito'y ikamamatay niya. Ganun din sa Diyos. Hindi pwedeng tanggalin ang isa sa mga Trinity dahil hindi sila magiging Diyos. At sa kanilang
kanilang pagiging isang Diyos sa tatlong persona, wala sa kanila ang tinatawag na tier list o sino ang pinakamalakas at sino ang pinakamahina. Dahil kapwa sila pantay-pantay, taglay nila ang kadakilaan. Kung ang Diyos Anak ay bumuhay ng patay, gayon din ang Diyos Ama. Kaya niyang bumuhay ng patay. Ganon din naman ang Diyos Espiritu. Kung pare-pareha sila ng taglay na lakas, meron ba silang pagkakaiba? Ang sagot, meron. Meron silang pagkakaiba in a sense sa pamamagitan ng ministeryo nila sa tao. Isa sa makikita natin sa John 14:26, datapwat mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan na siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat sa inyo'y aking sinabi. Makikita natin sa talata na ang Espiritu Santo ang magtuturo at magpapaalala sa bawat mananampalataya ng Panginoong Hesus ng mga bagay na kanyang sinabi sa pamamagitan ng Biblia at ng mga lingkod niya. Ang Panginoong Hesus naman ay ang gumawa ng di nagawa ng tao, ang tamang pagsunod, kung saan ito ang isa sa kanyang ministeryo. Nag-set ng example paano sumunod ng totoo sa ating Diyos. Ang Diyos Ama naman ang siyang nagbigay ng kautusan sa mga tao noong unang panahon upang kanilang buhay ay hindi mapahamak sa gawa ng kasalanan. Kaya in summary, may kita natin na ang Ama ang nagbigay ng kautusan upang tayo magkaroon ng buhay na hiwalay sa kasalanan. Ang Diyos Anak naman ang nag-set ng great example dahil hindi ito nagawa ng sino mang tao dahil ang lahat ay nagkasala at ang sasampalataya sa Panginoon ay lulukuban ng Espiritu Santo na magpapaalala at tutulong sa ating mga kahinaan upang masunod natin ang kalooban ng Ama sa langit sang-ayon sa pagsunod ng Anak si Jesucristo. Ang pangalawang pagkakaiba ay paano sila nagpakilala sa tao. Una, walang sino mang taong nakakita sa Diyos Ama ng mukhaan sa lupa. Walang sino mang taong nakakita sa Diyos Ama ng mukhaan sa lupa. May humiling, ngunit hindi pinahintulutan dahil ito ikamamatay ng lingkod. At ito'y si Moses. Mababasa sa Exodus chapter 33 verse 20. Samantalang may nakakita sa Diyos Anak kung saan namuhay siya sa kasama ng tao at nakiisa sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. Juan chapter 1 verse 14 na hindi naganap sa Diyos Ama. At ang banal na Espiritu ang bukod tanging nanahan sa tao sa tatlong persona ng pagiging Diyos ng Biblia. Hindi nagawa ng Diyos Ama, hindi rin nagawa ng Diyos Anak. Tanging ang Espiritu Santo ang nanahan sa buhay ng bawat isa. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Sa kanya-kanya nilang ministeryo ay nagkaroon ng pagkakaiba. Ngunit ang tatlong persona ay Diyos pa rin sa kanilang pagkakaisa. At ito'y hindi mapapasubalian dahil hayag ito sa Biblia. Tandaan natin, hindi ang Diyos Ama ang Diyos Anak. Hindi din ang Espiritu ang alinman sa Diyos Ama at Diyos Anak. Magkaiba ang persona ng mga tatlo. Maraming nalilito rito at may mga pagkakataon na ang pagkaintindi ay iisa lang ang tatlo. In a sense na lumalabas na parehas lang ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Na ang Diyos ay lumikha lang ng katangian o pangalan upang ipakilala ang kanyang sarili sa anyo ng Anak, ng Ama o ng Espiritu sa iba't ibang ministeryo at iba't ibang panahon. Hindi ito maaari dahil magkakaroon ng conflict sa katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Dahil pumapasok tayo sa unang kahulugan ng pagiging isa, which is ang tinatawag nating absolute one, na nagkaroon lang ng another name ang Diyos, pero siya pa din ang Ama, Anak at Espiritu. Ngunit hindi ito maaaring mangyari. Dahil sa Mateo chapter 3 verse 16 to 17, nang bautismuhan ni Juan ang Panginoong Hesus, mababasa at makita natin ang Trinity sa tagpong iyon na nagpapatotoo na binautismuhan ng Anak, bumaba ang Espiritu na tulad ng kalapati at bumukas ang langit at nagsalita ang Ama na lubos kong kinalulugdan. Dahil kung ang Diyos Ama ay siya din ang Diyos Anak at siya din ang Diyos Espiritu Santo, pumapasok tayo sa deception kapag binasa natin ang talatang ito na pinapakita siya ang Espiritu na bumaba na parang kalapati, siya din ang binabautismuhan ni Juan at lalong-lalo na siya din ang nagsalita sa langit na lubos kong kinalulugdan. Hindi ba't parang may mali? Kaya ang totoong interpretasyon ng Trinity, ang Ama ay hindi ang Anak at ang Anak ay hindi ang Espiritu at ang Espiritu ay hindi ang Ama o ang Anak. Kapwa sila may buhay, may sariling isip at sariling kapangyarihan. Kapwa sila persona sa pagiging isang Diyos ng Biblia. Ano nga ba ang kakayanan ng tatlong persona sa pagiging isang Diyos ng Biblia? Ang Diyos ng Biblia ay may two major attributes. Bagamat hindi kayang maunawaan ng nilikha ang katangian ng manlilikha ng lubusan, ngunit ito ang ilan sa mga pinahintulutan ng Diyos na ating malaman. Ayon
ayon sa kanyang salita. Ang una ay ang essential attributes. Ito ang mga katangiang Diyos lamang ang tanging mayroon. Ang pangalawa naman ay moral attribute. Ang perpektong kabanalan, ang perpektong katwiran, ang perpektong pag-ibig, at ang perpektong katapatan. At ang katangian namang ito ang nais ng Panginoon na taglayin ng bawat nilalang, kung saan ito naman talaga ang orihinal na plano ng Diyos, ang maging katulad niya ang bawat tao. Ngunit dahil sa kasalanan, tayo ay nawala sa presensya ng Panginoon at nawala ang katangian ng pagiging Diyos niya sa ating mga buhay. Kung kaya sa mga ganitong pag-aaral, mas lalo nating makikilala ang ating Panginoon kung sino siya at paano siya kumilos bilang Diyos ng bawat tao. Kung kaya't nagpapakilala ang Diyos sa bawat isa sa atin upang makita natin kung paano siya kumilos, paano niya tayo katatagpuin sa ating mga likas na kahinaan bilang tao. Nais ng Diyos magpakilala sa tao. Ang totoo, araw-araw niya gustong magpakilala sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha sa langit at sa lupa at sa bawat senaryo ng buhay ng isang tao, lalo na sa kanyang mga salita. Dahil sa ganitong mga pagkakataon lamang makikita natin kung bakit ibinigay ang buhay at ano ang purpose ng buhay, kung makikilala natin ang ating manlilikha. Dahil hindi lamang siya Diyos na napako sa krus at pagkatapos ay namatay at muling nabuhay at pumunta na sa langit. Dahil siya din ang Diyos na lubos na nais magpakilala sa bawat isa sa atin. Dahil ang pagkilala sa Panginoon ay araw-araw na dapat nating nasain upang mas lalo nating makita kung sino ang Panginoon na naglikha sa atin at tumubos ng ating mga buhay sa kasalanan.